Sa gitna ng pagbagsak ng isang FA-50 ng Philippine Air Force, kung saan ramdam agad ng Philippine Air Force ang epekto ng aksidente. Dahil kailangang grounded muna ang lahat ng mga FA-50 at wala muna sila ngayong primary fighter. Nagkaroon agad ng courtesy call ang Acting Assistant Secretary of Defense for Indo-Pacific Security Affairs na si John No. Sa ating Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro, at ang pag-uusap ay nakasentro sa kasalukuyang defense and security ng bansa, at sa mga hakbang ng Pilipinas sa modernization ng kanyang armed forces, particular sa Air Force, at nagbigay naman ng positibong mga kasagutan si Assistant Secretary John No, sa mga concern ng ating Department of National Defense. Ang F-16 ay ang leading contender sa napaka-long overdue na MRF acquisition project ng Philippine Air Force, at kasama sa offer ng Amerika noon ay ang mix ng brand new at second-hand na mga F-16. Sana hindi masasayang ang sakripisyo ng dalawang piloto ng nasawing FA-50, at sana ay gigisingin nito ang sense of urgency ng ating gobyerno, upang madaliin na sana ang pagbili ng mga multi-role fighters, upang maiwasan ang pangyayaring tulad ngayon, na napaka-vulnerable ng ating airspace, dahil walang magbabantay sa buong himpapawid ng bansa. Samantala, bumisita din sa bansa ang 7 Swedish Parliament's Committee on Foreign Affairs, at kanilang pakay ay hindi lamang ang pag-involve ng Swedish Navy sa pag-secure ng freedom of navigation sa South China Sea, at mas malawak na military at maritime cooperation ng Pilipinas at Sweden, kundi upang mag-facilitate din sa mga pagbili ng mga kagamitan mula sa kanila ng Pilipinas, at ang gagawing mga banking transaction ng dalawang bansa, lalo na ang mga payment scheme para sa mga foreign loan. Ang Sweden ay nag-offer ng soft loan sa Pilipinas, kung sakaling nais nitong bumili ng mga multi-role fighters sa kanila. Ito ay hindi nangangahulugang bibili na ng mga eroplano ang Pilipinas sa Sweden, ngunit ito ay maaring senyales, na may mga nangyayari sa loob ng Department of National Defense na nananatiling classified, na hindi natin alam. Kung sakaling magkasundo ang dalawang bansa, umaasa ang Sweden na mas lalalim pa ang ugnayang pangdepensa ng dalawang bansa, at inaasahan nilang di magtatagal ay may malaking kontrata silang makuha mula sa Pilipinas. Ang Sweden ay napili na noon na mag-supply ng multi-role fighters sa bansa, sa kanilang JAS-39 Gripen, ngunit palaging urong-sulong ang ating gobyerno. Hindi pa malinaw kung may kinalaman ba ang pakikipag-meeting na ito ng Swedish Parliament Committee on Foreign Affairs sa ating Department of National Defense. At kung may kinalaman sa pag-isa sa pinal ng multi-role fighter aircraft deal sa pagitan ng Pilipinas at Sweden, dahil ayon sa mga parliament lawmakers na ito ng Sweden, ang kanilang bansa ay handang makipag-partner sa hukbong sandatahan ng Pilipinas para mapanatili ang freedom of navigation sa South China Sea, ngunit nakikiusap din sila sa Pilipinas, na magkakaroon din ito ng mga magagandang kagamitan para sa sarili nitong kakayahan sa depensa. Nitong nakaraang araw, pinahayag ng ng Sweden sa kanilang JAS-39 Gripen na ino-offer nila sa Pilipinas, na sinimulan na din nila ang negosasyon sa Germany, upang ma-integrate na ang Taurus KEPD-350 air-launched cruise missile, sa kanilang mga JAS-39 Gripen CD version, upang mas maging potent ang mga fighters na ito sa pag-neutralize ng mga maritime threat. Kapag natapos na ang integration sa mga mas luma na Gripen, ay isusunod agad umano ang mga mas bagong version ng Gripen, ang JAS-39 Gripen E. Ang Taurus KEPD-350 ay isang long-range cruise missile na idinisenyo para sa precision strike laban sa mga fortified target. Epektibo ito kahit sa mga aircraft carrier at malalaking destroyer. Sa range na 500 kilometers, ay napakainam ito sa mga target tulad ng mga military structure sa West Philippine Sea, na di na kailangang lumapit ang fighter jet para mas ligtas ito sa mga air defense ng kalaban. Ang 480 kilograms na Mephisto warhead nito, ay merong dual charge configuration, na nagbibigay daan dito na tumatagos sa kahit sa mga heavily fortified structures. Maihahambing ito sa British-French Storm Shadow, Scalp EG, na nagbibigay ng deep strike capability laban sa mga strategic targets. Higit pa rito, ang South Korea, ay may malaking interes din sa missile na ito, para ma-integrate sa kanilang mga F-15 fighters, at kahit ng kanilang KF-21 Boramae, na inoffer din sa Pilipinas, at maaring mangungunang contender sa second phase ng MRF acquisition program ng Philippine Air Force.
Nitong nakaraang buwan, matapos ang kumpirmasyon na pagbili ng Pilipinas ng mga Akash Short-Range Air Defense System, at karagdagang mga battery ng BrahMos missile system para sa ating Philippine Army, ang India ay nag-offer din ng marami sa kanilang mga defense equipments, at nagkaroon na ng mga discussions ang dalawang bansa patungkol sa mga kagamitang ito. Una ay ang kanilang licensed Su-30 Flanker H fighter jets para sa ating Philippine Air Force, at tila kino-consider din ito ng Department of National Defense. Ang Su-30 Flanker ng India, ay licensed version nila sa mga Su-30 Flanker ng Russia, at ito ang primary fighter jets ng Indian Air Force. Kasalukuyang merong 259 Su-30 Flanker ang India, at upgraded na ito sa combat management system na 80% gawa ng India. Pangalawa ay ang mga military truck, na para naman sa ating mga ground troops. Ang Philippine Army at Philippine Marines ay may malaking pangangailangan ng mga troops carrier truck, nang mag-shift ang role ng ating militar mula internal anti-insurgency patungong external defense. May mga pag-uusap na ang Pilipinas at India patungkol dito. Pangatlo ay ang muling pag-offer ng HAL Tejas Light Combat and Trainer Aircraft, para naman sa Philippine Air Force, lalo na ngayong ang pagkakaroon ng maraming klaseng eroplano ay higit na kailangan, upang maiwasan ang mga pag-ground ng lahat ng mga fighter jets ng bansa dulot ng mga insidente. Bagamat merong mga diskusyon ang Pilipinas at India patungkol sa mga kagamitang ito, ngunit ito ay hindi nangangahulugang magkaroon na ng kontrata para sa pagbili ng mga ito. Ang mga discussions ay bahagi lamang ng selection process ng Department of National Defense, o ang tinatawag na window shopping. Ang selling point ng India, ay ang willingness nilang magbigay ng soft loan sa Pilipinas, kung sakaling hihilingin ng bansa, lalo na kapag bibili tayo ng mga eroplano sa kanila. Matagal nang pinangako ng India, ang transfer of technology sa Pilipinas, at ang pagkakaroon ng HAL Tejas Manufacturing Facility sa bansa, na magandang panimula sa Pilipinas, kung nais nitong mapataas ang antas ng self-reliance defense posture nito. Di katulad ng mga F-16 ng Amerika at JAS-39 Gripen ng Sweden na may halong politika, na bagamat masasabi nating mas kaakit-akit kesa mga Su-30 Flanker multi-role fighters at HAL Tejas Light Combat Aircraft ng India, ang offer ng India ay pure business lamang, at no string attached, kaya malayo sa mga embargo, restrictions at sanctions, na nangangahulugang tuloy-tuloy ang paglipad ng mga eroplanong ito, hangga't may pambayad ang Pilipinas sa mga spare parts nito.